Ibig niya ay wagas, pag-asa natin at lakas. Pagpapala niya ay laging bumubuhos, purihin natin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami namamalaging tumatalima sa iyong kautusan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mo sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, nang makarating sa Paraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, bakit natin pinayagang umalis ang mga Israelita? Di wala na maglilingkod sa atin. Pinahanda ng Paraon ng kanyang mga karwaheng pandigma at ang kanyang mga kawal. Ang dala nila'y 600 piling karwaheng pandigma, kasama ang lahat ng karwahe sa buong Ehipto. Bawat isa'y may sakay na punong kawal. Ang Paraon ay pinagmatigas ng Panginoon at hinabol niya ang mga Israelita na naway naglalakbay nasa pamatnubay niya. Hinabol nga ng mga Ehipsyo ng mga kawal ng Paraon, sakay ng kanilang karwahe. Inabot nila ang mga Israelita sa tabing dagat, malapit sa Pi-Hahiroth, sa tapat ng Baal-Zefron. Pinagkarian ng matinding takot ang mga Israelita nang makita nilang dumarating ang Paraon at ang mga Ehipsyo. Kaya dumaing sila sa Panginoon. Sinabi na kay Moises, wala na bang mapaglilibangan sa amin? Kaya mo dinala kami sa ilang na ito para mamatay. Inilis mo kami sa Ehipto. Tingnan mo nangyari. Hindi ba't bago tayo umalis, ay sinabi na namin sa iyo na ganito ang aming sasapitin. Sinabi na namin sa iyo na huwag kaming pakialaman at pabayaan sa kaming manatiling alipin ng Mahipsyo, sapagkat ibig pa namin ang manatiling alipin kaysa mamatay dito sa ilang. Sumagot si Moises, lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tingnan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ng Panginoon. Hindi na ninyo makikita uli ang mga Ehipsyong iyan. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon, wala kayong gagawing anuman. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit mo ako tinatawag? Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at matutuyo ang lalakaran ninyo.
lalo kung pagmamatigasin ang mga Ehipsyo at pasusundan ko kayo sa kanila. Ngunit doon ko sila lilipulin, ang mga Ehipsyo, ang mga kawalang paraon, pati ang kanilang mga karwahe. Ipakikita ko sa kanila ang aking kapangyarihan. Sa gayon, malalaman ng mga Ehipsyong iyan na ako ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Ang Panginoon ay atin ngayong awitan sa kanyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabawit ka walang kaaway, sa puso ng dagat lahat natabunan. Ako'y pinalakas niya at pinatatag, siyan sa akin nagupkop, nag-iingat, Diyos na magulang ko, aking manliligtas. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang katagumpay. Siya'y mandirigma na walang kapantay, Panginoon kanyang pangalan, nang ang mga kawal ng paraon sa dagat ng mga tambo ay nangagsilubog. Ang lahat ng ito'y kanyang nilunod, pati ang sakyat kanyang pinalubog. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Sila'y natabunan ng alon sa dagat, tulad nila'y batong lumubog kaagad. Ang mga bisig mo ay walang katulad, walang kasinlakas. Isang hampas mo, kaaway ng alat, nangadurog man din yung mga palad. Poon ay ating awitan sa kinamtan niyang tagumpay. Magsitayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Dingginin niyong lahat ngayon ang tinig ng Panginoon sa loob na mahinahon. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng ilang eskriba at pariseyo kay Jesus, Guro, maaari po bang pagpakitaan ninyo kami ng tanda mula sa langit? Sumagot si Jesus, lahing masama at di tapat sa Diyos. Naghahanap kayo ng tanda, ngunit walang ipakikita sa inyo, maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Propeta Jonas. Kung paanong si Jonas ay 3 araw at 3 gabing nasa tiyan ng dambuhalang isda, gayon din ang Anak ng Tao ay 3 araw at 3 gabing sa ilalim ng lupa. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit hindi na di hamak kay Jonas ang naririto. Sa araw na yaon, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito at ito'y hahatulan ng kaparusahan.
sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna anda. Magandang umaga po sa lahat. Tayo po ay mahilig sa signs. Lord, kung ito ang gusto mo, bigyan mo ako ng signs. Di po ba, no? Kapag nagdarasal, Lord, ito po ba ang dapat sa akin? Kung ito, bigyan mo ko ng signs. Kung palagi kang nanghihingi ng signs, o lagi kang nanghihingi ng tanda mula sa langit, wala tayong pagkakaiba sa mga eskriba at pariseo. Bakit? Dahil sa kabila ng kasaysayan ng pagliligtas, sa kabila ng kanilang karunungan sa lumang tipan, sa kabila ng alam na nila ang sinasabi ng mga propeta sa pangakong Mesiyas, bulag na bulag pa rin sila sa katotohanan at presensya ni Kristo. Yung signs na kanilang hinahanap, yung tanda na kanilang hinihintay, yung tanda na ayaw nilang tanggapin ay nasa harapan na nila. Bulag-bulagan, maang-maangan, denial. Ito yung attitude na makikita natin sa mga eskriba at pariseo. Kaya ang sagot ni Jesus ay matindi rin. Mga lahing masama at di tapat sa Diyos. Bakit sila lahing masama? Dahil they rejected the presence of Jesus. Bakit hindi sila tapat? Dahil sa kabila ng napakagandang kautusan, sa kabila ng napakaayos na sitwasyon bilang bayan ng Diyos, still they rejected the presence of Jesus. Kaya gumamit si Jesus ng dalawang pangyayaring galing sa lumang tipan. Ang presensya ni Jonas at ang reyna ng timog. Ito ay pagpapakita na yung dalawang sitwasyon na yan ay tanda na rin at nagsasabi na kung ano ang kakaharapin ng mga tao kaugnay sa kaligtasan. Maaaring ang mga eskriba at pariseo ay hindi gising o hindi ganap ang kanilang pagkaunawa. Ang karanasan ni Jonas ay isang tanda na galing sa lumang tipan. Ang karanasan ng Queen of Sheba o Reyna ng Timog ay isa ring tanda na siya'y naghahanap na meron siyang gustong makita. At ito ay nagtapos na hindi hamak kay Solomon ang naririto. 3 bagay ito. Sinabi na ni Jesus, greater than the temple, di hamak na mas mataas kaysa sa templo. Ayaw pa rin nilang maniwala. Di hamak na mas mataas kaysa kay Jonas, greater than Jonas, ayaw pa rin nilang maniwala. At ngayon naman sa kahulihan ng Ebanghelyo, greater than Solomon, ayaw pa rin nilang maniwala. Naroon na ang tanda, naroon na sa kanilang harapan, still ayaw nilang tanggapin. Imagine,
yung Queen of Sheba o Reyna ng Timog ay naglakbay ng 1,400 miles from one country to another para lamang makita si Solomon, para lamang makita at masaksihan kung gaano kayaman si Solomon, kung gaanong ang kaniyang karunungan ang siyang naging gabay upang siya'y makapamuno sa kaniyang pinaghaharian. Yaman at karunungan na meron si Solomon. Gusto niyang ma-witness, gusto niyang makita ng harapan kahit na siyang maglakbay ng marami at mahabang panahon. At hindi siya nabigo. Nakita niya ito sa kasaysayan ng paghahari ni Solomon. Makikita natin yan sa first Book of Kings, kung ini yung babasahin. Ang Queen of Sheba ay mayaman din. Halos magkapareho sila ng yaman ni Solomon. Ang Queen of Sheba ay matalino rin dahil hindi naman magiging reyna ng Timog ang isang taong walang kaalaman. Pero siya'y naglakbay upang tingnan kung anong meron si Solomon. Ang buhay Kristiyano po ay paglalakbay. Tayo ay naghahanap. Tayo ay tumitingin sa tanda ng ating buhay. Kaya nga sa ating paglalakbay, yung iba napapagod, yung iba bumibigay, yung iba sumusuko. Pero sa ating ebanghelyo, baka sa kakahanap natin ng tanda, nakakalimutan nating kaharap na pala natin si Kristo. Baka sa ating kasaysayan ng buhay, nagsasalita na pala ang Diyos, pero hindi natin nakikita at nadarama dahil mas tumitingin tayo doon sa malayo kesa doon sa kung ano ang nasa ating harapan. Atin pong tingnan kung gaano na tayo kalayo naglalakbay. Ang Reyna ng Sheba ay nag-alay ng napakamamahaling ginto kay Solomon. Tayo pag naglalakbay, pumupunta tayo sa Diyos. Ang ating buhay ay paglalakbay. Anong ibinibigay natin sa Diyos? What are we seeking? Anong hinahanap natin sa Diyos? Anong ibinibigay natin sa Kanya? Hindi bagay na material. Hindi ba't mas marami tayong ipinapasang problema sa Diyos kesa solusyon? Hindi ba't kada punta natin at paglalakbay patungo sa Quiapo kay Jesus Nazareno, hindi ba't nagsusumbong lang tayo? Hindi ba't palagi nating bukang bibig ay, Lord, tulungan mo ako. Lord, sana mawala ito. Lord, sana magkatotoo ito. Ito yung ating palaging dinadala. Pero yung mga bagay na iyon ay pagpapakita na ng tanda ng Diyos sa atin kung ano ang dapat nating gawin. Huwag na tayong tumingin sa malayo. Lagi tayong tumingin kung ano yung mas malapit sa akin. Dahil baka sa pagtingin natin sa malayong bagay, hindi na natin nakita na kasama pala natin ang Diyos sa isang ordinaryong sitwasyon. Maglakbay tayo na kasama si Kristo para wala na tayong tandang hahanapin pa.
para hindi tayo masabihan ng lahing masama at di tapat sa Diyos. Si Kristo ay tapat. Si Kristo ay palaging naghihintay at kasama rin natin sa paglalakbay. Isama natin. Huwag nating i-treat si Kristo bilang isang malayong tao at malayong Diyos. Mula pa lamang sa inyong bahay, patungo rito, kasama nyo na ang Diyos. Hindi yung si Jesus Nazareno ang pupuntahan ko sa Quiapo. Hindi. Bago pa lang kayo umalis, kasama nyo na si Jesus Nazareno. Huwag na kayong maghanap ng tanda sapagkat nagiging masama tayong henerasyon kung palaging self-center ang nangyayari. Kung palaging ako dapat ang papakinggan, ako dapat na nagdarasal ang kailangang tugunan, palaging ikaw na lamang. Hanapin natin ang Diyos. Let us travel, let us journey doon sa ating buhay pananampalataya upang magkaroon ng kahulugan ang lahat ng ating ginagawa. Huwag kayong magtanong ng bakit. Bakit, Lord? Bakit parang hindi ko nadarama at hindi ko nagagawa ang mga bagay na ninanais ko? Dahil along the way, baka mali yung aking pagtingin sa tanda ng aking buhay. Laliman natin ang ating paglalakbay. Kapag hindi ka pa satisfied kung ano ang meron ka, ibig sabihin noon, mayroong mali along the way. Mayroong proseso na dapat mong tingnan kung saan ako nagkakamali at paano ako maglalakbay at paano ko titingnan ang Diyos. Halimbawa, sumusweldo ka ng 20,000 a month. Tapos palagi mong dinadasal sa Diyos, Lord, kulang. Lord, maliit. Sana makahanap ako ng ibang mas malaki sa 20,000. Bakit kinukulang? Bakit maliit? Dahil hindi ka namumuhay ayon sa 20,000. Namumuhay ka sa 50,000. Doon lamang tayo sa 20. Yun ang sign ng Diyos. Mamuhay ka lang ayon doon. You do not spend more than you earn. Hindi ka gagastos ng sobra sa iyong kinikita. Or else, magiging problema mo yun araw-araw. At pag naging problema mo yun, sino ba yung nilalapitan mo at sinisisi mo sa nangyayari sa'yo? Diba? Sasabi mo, Lord, ikaw naman ang may gawa Nagbigay na ng sign ng Diyos. Gamitin mo yung isip mo. Gamitin mo yung kaisipan na bigay ng Diyos o karunungan. Kung doon lang ako sa 20 binibigay ng Diyos, then I will live with the 20,000. Swerte na nga ang 20. Yung iba, less than 20. Pero bakit nakakaya nila? Bakit nabubuhay sila? Kasi iba yung tinitingnan mo kesa sa iyong pamumuhay. Yun po yung aayusin natin along the way. We do not entertain problems in the future na tayo rin ang may kagagawan. Na tayo rin ang gumagawa ng problema. Hindi ang Diyos, tayo. Ibig sabihin, aayusin mo. Tatanggalin mo, ipaprioritize mo kung ano yung dapat.
Baka ito nga yung sweldo mo, pero araw-araw, kumakain ka sa labas. Ay di talo nga, kulang. Palagi kang nagkakape sa mamahaling coffee shop, di kulang. Kulang talaga. At palagi kang nag-out of town para ipakita mong, nag-e-enjoy ka sa buhay. Pero hindi. Kailangan mong mabuhay ayon doon sa iyong pangangailangan. Ang talino o wisdom na ibinibigay ng Diyos sa lahat ay dapat nating pagyamanin dahil ito ang ating kailangan upang tayo'y magapaglakbay at makarating tayo sa ating inaasam at patutunguhan. Kapag masaya ka na sa iyong ginagawa, kapag komportable ka na, kapag ikaw na ay medyo nakapagbibigay na sa sarili mo at sa iba, ibig sabihin, tumatama ang pamamaraan ng iyong paglalakbay. Ayusin natin, ang tanda ay narito na, ang tanda ay nasa puso na natin, kailangan lang nating ayusin at tingnan sa mas malawak na pamamaraan. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo na po. Minamahal kong mga kapatid, natuklasan ni Jonas na walang makatatakas sa Panginoon. Idalangin natin sa Diyos Ama na bigyan tayo ng biyayang makapagbagong buhay at matatag na manalig kay Kristo na tumatawag sa atin sa pagbabalik loob. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang simbahan naway pahayag na walang kapaguran ang mensahe ng Diyos ng pagbabalik loob sa mga naghahanap sa Panginoon ng may malinis na puso. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Tulad ng mga mamamayan ng Ninibe, naway ating takwil ang masamang pag-uugali at humarap tayo sa Diyos ng may mababang kalooban at nagsisising espiritu. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga pamilya at mga komunidad naway maghangad ng kapayapaan, pagkakaisa at pagkakasundo. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga may sakit naway makatagpo ng kasiguruhan at pag-ibig mula sa mga nagaruga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ang mga tapat na yumao naway makatagpo na walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Diyos ng mga propeta, bigyan mo kami ng kapangyarihan. Ama ng lahat, ibinigay mo sa amin ang tanda ni Jonas upang maslamin ang pagdating ng iyong anak. Pinakaasam mo mula pa noong unang kaniyang muling pagkabuhay. Isama mo kami sa kaniya magpakailanman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna. Tanggapin ninyo, O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din po sa inyo, mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya. Kung mamarapatin po
gawing katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-uutos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakailaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Leon na aming Papa,
at ni Jose na aming obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito si Jesus ang tandang bumaba mula sa langit. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Hindi ako karapat-dapat na magpatuloy magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Tumayo na po. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan na ngayoy pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naping magkamakasalanan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtan nawa namin ang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo itong mga imahen at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.